Subukan mo lang na lokohin ako. Sinusumpa ko sa iyo, pinakita ni Gumuksi ang kanyang mga ngipin at halos maabot na siya nito. Sinunggaban ito ni Ifeng at mayabang na sinabi, magaling. Magaling. Medyo matalino. Huwag masyadong excited, nasa harap tayo ng publiko at maraming tao sa paligid, hindi magandang gumawa ng eksena dito. Pag uwi na lang natin ay pwede mo nang gawin ang mga gusto mo Gumuksi. Loko ka. Mabaho kang Ifeng ka, lagot ka sa akin pag uwi natin. Hindi niya matiis na gawing katawa-tawa ang sarili sa publiko. Kung maraming tao sa paligid, pipiliin niyang pagtiisan ito at hanapin ang tamang pagkakataon para maghiganti. Seije. Tama na ang kalokohan, kumain ka ng mabilis at pumasok sa paaralan. Kung mahuhuli ka, magiging problema yan, umisi si Ifeng. Agad na natapos mag-almusal ang dalawa at sumakay sa kanilang mga bisikleta, nagmadali papuntang paaralan. Bago pa man makarating sa gate ng paaralan, maraming mga mag-aaral sa daan. Ring 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 di. Mga kaklase. Makikiraan na lang po. Pinatunog ni Ifeng ang kampanilya ng bisikleta at malakas na sumigaw. Agad itong nakapagdulot ng pansin sa maraming mga mag-aaral sa daan. Oy, hindi ba si Schoolflower iyon? Ang saklap. Sino yung kasama ni Schoolflower na lalaki sa bisikleta papuntang paaralan? Hindi, saan nanggaling ang mga ito? Schoolflower. Sila ba? Nasasaktan ang puso ko. Ay, hindi. Ang aking Diyosa. Sa buong paglalakbay, tila naririnig ni Ifeng ang tunog ng mga puso ng mga lalaki na nasasaktan. Ang pakiramdam na ito medyo cool. Pero hindi komportable si Gumuksi na tinititigan ng maraming tao. Bakit ba nagkakagulo? Mag-ingay ka ng kaunti. Natatakot ako na makabangga ng tao, naintindihan mo ba iyon? Hinatid ni Ifeng si Gumuksi papunta sa parking shed at nadaanan si Wang Tai na naghahakot rin ng kanyang bisikleta. Bumaba ito sa bisikleta at bumati, Tiezi, magandang umaga. Umaga, Feng. Yung popsicle kahapon. Hey, wag mo nang banggitin yan, masakit sa damdamin ang panghihingi ng pera. Hindi ba tayo magkakapatid? Siyempre, ikaw ang aking Feng, magpakailanman. Mabuting kapatid, hindi mo ako nililinlang, Tiezi. Talagang mapagkakatiwalaan ka. Naman, ako si Wang Tai. Walang magagawa, ngunit alam ko kung paano maging tapat. Habang buhay tayong dalawang magkapatid, walang kailangang sabihin pa. Hey! Nauuhaw na ako. Ito ba yung Wang Zai milk? Fenge, gusto mo bang tikman? Hey, hindi rin maganda ito, pero kinuha ito ni Ifeng, inikot ang ulo at uminom ng malalim at malaking lago. Nakakapagod magbisikleta. Matapos uminom nito ay ibinigay pabalik ni Ifeng ang bote kay Wang Tai, masarap talagang kapareha ito sa uhaw. Ais na muna ako okay. Seije. Habang nakatindig ay nagulat si Wang Tai sa kinatatayuan niya. Nang lumakad papalayo si Ifeng ay napagtanto niya ang lahat. Inikot ang bote. Ito'y wala ng laman. Ang Wang Zai ko. Nakita ito ni Gumuksi at napatakip sa kanyang bibig na may ngiti. Masamang itlog talaga si Ifeng. Sumunod siya agad dito, hinabol si Ifeng. 2 buwan na lang bago ang pagsusulit para sa college entrance exam, karamihan ng asignatura ay nakaayos na, at ang nalalabing panahon ay batay na lamang sa pagsasanay at sariling pag-aaral. Bawat linggo, may 2 pagsusulit ng pagsasanay, at pagkatapos ng 2 klase ng sariling pag-aaral ngayon, ang natitira pang oras ay para sa mga pagsusulit. Pagkatapos ng mga pagsusulit ng pagsasanay, naintindihan rin ni Ifeng ang kanyang mga kahinaan. Maliban sa math at English, kung saan siya ay kumpiyansa sa pagkuha ng perpekto, nakalimutan niya ang maraming mahahalagang punto sa ibang mga asignatura. Mukhang kailangan niyang mag-review pa sa wika, pisika, at iba pang mga asignatura. Nagsusumikap na maalala ang lahat ng mahahalagang punto bago ang pagsusulit para sa college entrance exam at naglalayon na makamit ang mga napakagandang resulta upang pasayahin ang kanyang mga magulang. Matapos ang pagsusulit, ang huling klase ay sariling pag-aaral. Binuksan ni Yifeng ang ilang ginusot na isayuan bills mula sa kanyang bulsa, iniisa-isa ang mga ito, at napagtanto na mayroon na lamang siyang 8 yuan na natitira ngayong buwan. Ito'y hindi sapat para sa pagbili ng regalo sa kaarawan para kay Gumuksi. Bagamat maangas at mayabang sa labas, mayroon ding mga pangarap si Gumuksi tulad ng ibang babae at gusto niya ng mga cute na manika at mga laruang hayop. Mas lalo rin niyang gusto ang malaking pato na laruan, isa sa mga malalaking laruang pato na kasing taas ng isang tao. Ngunit ang isang malaking laruang ito ay nagkakahalaga ng higit sa 100 na yuan. Ang 100 yuan ang napakalaking halaga para sa isang ordinaryong tao sa panahong ito.
Fenge, ilang beses mo nang naisa-isa yan, ano ba ang gusto mo? Hindi tataas yan dahil sa pagbibilang. Pinunasan ni Wang Tai ang kanyang ulo, nalilito. Matapos ang isang sandaling taimtim na pag-iisip, tinanong ni Ifeng, Tiezi, gusto mo bang kumita ng pera? Naman, pero hindi papayag si mama na magkaroon ako ng trabaho. Sinasabi niya na dapat akong mag-focus sa pag-aaral para sa pagsusulit sa universidad at huwag maghanap buhay. Sagot ni Wang Tai, may pangamba sa kanyang mukha. Pagkatapos ng klase, samahan mo ako sandali, hanap tayo ng trabaho. Pinalo ni Ifeng ang kanyang balikat, seryosong nagsalita. Kumalampag ang kampanilya ng paaralan at nagmadali nang umalis sina Ifeng at Wang Tai. Sumigaw si Gumuksi mula sa likod, Ifeng. Saan kayo pupunta? Hindi ka pa babalik sa bahay? Dadalhin ko lang si Tiezi para maglibot, umuwi ka muna, huwag mo akong masyadong mamimiss. Hindi man lang lumingon si Ifeng habang nagsasalita. Nagulat si Gumuksi sa kanaging suplada. Evi, mabaho kang Ifeng ka. Babalik ako mag-isa. Sumakay sa kanyang bisikleta, itinulak ni Wang Tai si Ifeng patungo sa isang commercial street malapit sa gitna ng paaralan. Tara, Tiezi, maraming tindahan dito, tingnan natin sila, sabi ni Ifeng. Sa totoo lang, mayroon na siyang isang pangunahing plano sa kanyang isip. Kapag gustong kumita ng pera ang isang tao, dapat munang maunawaan at malaman ang kanilang mga lakas, gamitin ang kanilang mga kakayahan upang kumita ng pera o mag-ipon ng pangunahing puhunan. Ito ay napakahalaga. Sa kanyang nagdaang buhay, sa pamamagitan ng kanyang pagpapakahirap, nagkapagtayo siya ng isang negosyong nagkakahalaga ng bilyon na may mga konsepto ng advanced business management at entrepreneurial thinking. Sa pagbabalik sa taong 2000, maaari niya nang maunawaan ang oportunidad sa negosyo sa hinaharap at iyon ang kanyang pinakamalaking puhunan. Pagkatapos umalis sa isang kumpanya ng gaming computer, itinayo niya ang isang laro kasama ang kanyang AVA, naging katrabaho, na nakuha ng isang kumpanya ng gaming sa ilalim ng Pengin Group na nagbigay sa kanya ng kanyang unang kayamanan. Ito ang isang tipikal na halimbawa ng pag-ipon sa mga pangunahing puhunan sa pamamagitan ng mga personal na kasanayan at kakayahan. Sa tulong ng pangunahing puhunan na ito, itinayo niya ang kanyang sariling kumpanya ng laro at nagsimula sa landas ng pagkakampanya. Gayunpaman, ang paulit-ulit na proseso ng pagtatayo ng isang imperyo, tulad noong una ay hindi na posible. Noong 2000, ang hardware ng computer ay hindi pa sapat at ang infrastruktura ng network ay hindi pa lubos na na-develop. Kaya ang kanyang pangunahing plano ay tingnan kung may oportunidad kaugnay sa hardware ng computer. Bilang isang major sa computer science, may kaalaman siya sa mga computer, maaaring gamitin niya itong kakayahan upang kumita ng pera. Feng, tingnan mo, may tindahan ng computer dito. Gusto ko talagang magkaroon ng computer upang maglaro. Feng, magkano ba ang halaga ng computer? Tumingin si Wang Tai sa display window ng tindahan ng computer, inaalam ang mga desto na nakikita roon. Dito, tingnan mo ang brochure na ito. Ngumiti si Ifeng. Pumulupot si Wang Tai sa ilalim, sa ibaba ng display, may board na nagpapakita ng impormasyon tungkol sa tatlong magkakaibang configurations ng computer. Hindi niya maintindihan ang detalye ng hardware, ngunit ang mga numero sa ibaba ay nababasa niya. 18,988, 19,988, 21,888. Diyos ko! Napakamahal! Natigilan si Wang Tai. Umiling si Ifeng, ito'y simpleng mga configuration lang, kung gusto mo na mas mataas na specs, lalong mahal. Sa tatlong configurations na nakalista, ang pinakamura na nagkakahalaga ng 18,988 yuan ay ang Tianlu 9,570. May Intel at 3,500 kg. MediaTek negatibo 68 ay motherboard, 64 metro memory lang, Diamond 4 Gen hard drive, 4.3 gram capacity. Samsung 700 is display, 14 na inches, at tumatakbo sa Windows 98. Natagpuan itong configuration ni Ifeng ay labis na nakababahala, ngunit sa panahong iyon, ito'y itinuturing na isang magandang mainstream option. Gayunpaman, ang presyong ito ay hadlang para sa karamihang pamilyang middle class. Ang average na buwan ng sahod ng manggagawang pag-aari ng estado ay 70 piso hanggang 800 piso lamang, at ang pag-ipon ng 1,000 para sa isang taon ay masarap ng pagturingan. Tatanggap ng 2 taon para mabili ang computer sa ganitong halaga. Para sa average na tao, ang computer ay talagang isang luho. Boss, hindi niyo ba maaayos itong computer dito? Napakahalaga nito para sa amin. Hindi ako makakapaglaro ng mga laro kung hindi ito mapapagawa. Hindi ko ito maaayos dito, nagbebenta lang po ako ng computer.
Kung kailangan ng repair, kinakailangan ko itong ipadala sa manufacturer para sa inspeksyon at pagkukumpuni. Hindi talaga ito maayos dito. Gaano katagal bago maayos ang repair? Kung mabilis, mga 20 araw. Ano? 20 araw? Napakahaba naman nun. Wala bang ibang paraan? Paumanhin, meron ka bang ibang tindahan na pwedeng tanungin? Wala, boss, dapat ayusin mo ito sa loob ng 3 araw o magrereklamo ako sa otoridad. Ay, tol, anong problema mo? Biglang lumabas ang dalawang lalaking may maingay na boses mula sa tindahan, nahatak ang atensyon ni na Ifeng at Wang Tai. Itinaas ni Ifeng ang kanyang ulo at nakita ang isang binatang naka-school uniform na nakaupo sa loob na may kakaibang mukha. Ikaw, alam mo ba kung paano ayusin ang mga computer? Ang matabang boss ay tinitigan si Ifeng ang hindi mapakali, ang kanyang ekspresyon ay hindi makapaniwala. Ano ang ginagawa ng isang high school student dito na nagdudulot ng gulo? Kalokohan! Hehe, boss, nag-aral ako paano mag-ayos ng computer. Bakit di mo subukan kung kaya mo to ayusin? Nanatiling kalmado at walang pakialam si Ifeng, ngumingiti ng bahagya ng walang bahid ng kaba. Nagduda ang batang estudyante talaga? Kaya ko bang ayusin ito? Sa tingin ko pa lang, alam kong kaya kong ayusin o hindi, may kumpiyansa na sagot ni Ifeng. Nakita ng batang estudyante ang kumpiyansang iyon sa kanyang mga mata at medyo naging interesado. Ayaw niyang ipadala ang kanyang computer pabalik sa pabrika para sa i-repair, matagal yun. Kung mabilis, aabutin ng 20 days, kung mabagal, mahigit 1 buwan ay normal. Hindi siya makapaghintay ng 1 araw na walang laro sa computer, hindi siya komportable. Sige, subukan mo, desisyon ng batang estudyante. Nanlilisik ang mata ng matabang boss at sumigaw, okay ba ito? Paano kung sirain niya ang computer? Akin itong computer. Kung sirain niya ito, bibili ako ng bago, may kumpiyansa sagot ng batang estudyante. Wala nang masabi ang matabang boss. Na, sayo yan, hindi sa akin. Kung may masira na bahagi sa panahon ng reparasyon, hindi kasali ang tindahan ko sa warranty. Nakiusap si Wang Tai mula sa likod, Feng, talagang alam mo ba kung paano ayusin ang mga computer? Hindi ko ba sinabi sa'yo na alam ko, ngumiti si Ifeng. Dahil sa kanyang background sa computer science, at hindi makikitang graduate mula sa prestihiyosong universidad, madali lang para sa kanya ang ayusin ang mga computer. Lumapit si Ifeng at binuksan ang computer para unang alamin ang problema. Pagkatapos niyang i-press ang power button, nag-boot ang system, ngunit sa halip na pumasok sa desktop, nagpakita ang isang blue screen. Isang classic blue screen. Nag-boot ng maayos ang system, ngunit hindi makarating sa desktop, nagpapahiwatig ng posibleng problema sa graphics card. Ano sa palagay mo? Nahanap mo na ba ang problema? Tanong ng batang estudyante. Umiling si matabang boss na may ngiti, hinala ko, hardware issue ito kaysa software. Maliban sa pagpapadala para sa repair, wala nang ibang solusyon. Baka hindi mo na dapat bigyan ng pansin. Baka masirain mo pa ang computer. Isang high school student na marunong ayusin ang computer. Nakakatawa. Wala siyang masyadong bilib sa kakayahan ni Ifeng na ayusin ang computer. Ngunit puno ng kumpiyansa si Ifeng at ngumiti, hindi ito malaking problema. Hindi na kailangang ipadala para sa reparo, alam ko na kung ano ang repair ng problema. Talaga? Ano ang dahilan? Nangangahas na tanong ng batang estudyante. Tinuro ni Ifeng ang main unit, ang graphics card ang may sira. Malalaman natin ito kapag binuksan natin ito. Boss, pwede ba akong humiram ng screwdriver? May pangamba sa mukha ang matabang boss, ngunit inabot naman kay Ifeng ang isang set ng tools. Tinanggal ni Ifeng ang computer case gamit ang screwdriver, nagpakita sa lahat ang hardware sa loob. Dedicated graphics card ang nakita, hindi integrated. Inidetach ni Ifeng ang graphics card mula sa motherboard para i-check ang model nito. Elite 320 model ito, isang high-end card para sa panahong iyon. Nakakita na siya ng mga advertisement na nagbebenta nito sa 2,500 yuan bawat card. Maingat na pinagsama-sama ni Ifeng ang card, pagkatapos ay lumabas ang ngiti sa kanyang labi. Ayan. Ha? Ano yun? Ano ang mali? Nagulat ang batang estudyante, hindi niya inaasahan ang problema na nakuha ni Ifeng ng mabilis. Pati si matabang boss, hindi makapaniwalang i-check ng isang high school student ang graphics card. Tare, maayos pa ba ito? Nang may kaba na tanong ng batang estudyante. Nag-isip saglit si Ifeng at saka naman tumuloy, maaari pang ayusin, ngunit kailangan ng kaunting manual na gawain. Praktikal ito, ibig sabihin kaya niyang ayusin yon kung may bayad. Kung maayos mo ito, bibigyan kita ng 500 yuan para sa repair.
Malaon ding nag-alok ng duguan ang batang estudyante. Deal. Generoso ka. Ano bang itatawag ko sa'yo? Yang Jayan. Yifeng. Nagkamayan ang dalawa, nagpapatatag sa kasunduan ng reparo. Sa unang akala ni Yifeng, 50 yuan lang sana ang gagawin, ngunit sa gulat niya, 500 yuan ang inalok ng kabilang partido, na agad niyang tinanggap. May pera sa paggawa, grabe. 500 yuan, halos katumbas ng buwan ng sahod ng isang manggagawa. Sino nang mag-aakala na ganun kayaman ang kabilang partido, na kayang gumastos ng ganun kalaki sa isang high-end computer? Sigurado ang aabot ito sa 28,000 o kahit 30,000 yuan. Kapag kayang gastusan ng ganito, mukhang hindi na mahalaga sa kanya ang dagdag na 500 yuan para sa repair. Boss, pwede ko bang gamitin ang work table mo? Pakiusap ni Yifeng sa matabang boss. Sige, magpatuloy ka, pumayag ang matabang boss na may kaunting pangangalay. 500 yuan para sa mga reparo ay hindi biro. Umupo si Yifeng sa worktable, nagsimula sa paglilinis ng alikabok sa graphics card. Habang ang oras ay lumilipas, 1 oras ang nagdaan. Nangangambang nagtanong si Yang Jayan, paano na? Hindi pa ba natatapos? Mahirap ba? Pumahid si Yifeng ng kanyang mga mata at tumango ng seryoso. Nakayuko, Gif, huwag magpadala sa laki nito. Ang pag-ayos ng mga pinlegs ay napakadelikadong gawain. Ngunit tiyakin, halos tapos na kami at malapit nang matapos. Sa totoo lang, simple lang ang gawain, ang solusyonan ay ang pagre-resolder ng mga pinlegs. Karaniwang 8 o 15 minuto lang ang kailangan gawin dito, madali na lang. Payuko niyang pinahaba para magbigay ng halaga sa customer. Kapag nirerespeto ng customer ang iyong dedikasyon at kaalaman, raramdaman niya na sulit ang serbisyo mo para sa presyo. Kapag nakukumpare ng customer ang iyong serbisyo at kaalaman sa iba, at sa halagang mas mataas sa ibinabayad nila, mas naghihikayat sila sa higit na pagbalik. Ganito rin ang ginagawa ng mga traditional Chinese medicine practitioners, na mas pinipili ang holistic na therapy sa halip na simple na masahe dahil sa malaking halaga na babayaran nila. Matapos ang pagpamumuni-muni, tumayo na si Yifeng at nagsabing, maayos na. Ilalagay na natin ulit. Galing. Sigaw ni Yang Jayan. Puno ng pag-asa habang pinapanood si Yifeng na ibinabalik ang graphics card, saka pinower up para itest. Nasa saktong oras, nagpakita ang monitor ng Windows 78 desktop. Gumagana na. Gumagana na. Haha. Nagpapasalamat ako. Salamat sa iyong pagtatrabaho. Pinahawakan ni Yang Jayan kay Yifeng ang kanyang mga kamay ng may emosyon. Hindi naman gaanong mahirap, nonchalant na sagot ni Yifeng. Karagdagan pang sinabi ni Yang Jayan ng seryoso, pare, hindi ko inaasahan na may ganun kang kakayahan. Kahit high school student ka lang, naayos mo ang computer ko sa loob ng 1 oras. Labis sa aking inaasahan. Walang kailangang ibalik sa pabrika. 1 oras lang ang ginugol mo. Sulit ang perang ginastos ko. Binuksan ang kanyang bulsa, nagpakita ng dami ng pera, mga 2 o 3,000 yuan. Bumilang ng 600 yuan, ibinigay niya kay Yifeng, medyo mababa ang 500 yuan. Dagdagan ko pa ng 100 yuan dahil sa iyong paghihirap. Haha, generoso, Ginoong Yang. Ngumiti si Yifeng, di mapigilang matuwa. May pera na, may pera na. Ito'y 600 yuan. Halos katumbas ng sahod sa 1 buwan ng ordinaryong manggagawa.